is found in the book of Philippians, chapter 1, verse 19 to 26. Paul wrote this letter while he was in prison. Nasa sa prisuhan, not knowing kung makagawas ba siya nga buhi or patay. Makita niyo ba ang tension that every day could be his last? Pero taliwala sa kahimtang ni Paul sa iyang silda, you cannot see sadness, you cannot see panic or anxiety, but you will see in his letters, sa iyang mga gipang sulat, we call that one the Pauline epistles. Makita nato dito ang gladness, ang thankfulness, gratefulness. Makita nato dito ba ang encouragement. Now, if you see this man, siya ang naa sa prisuhan, pero siya ang nagadasig sa mga simbahan. So lahi po ning tawhana. Pinasahi po ni si Pablo. Mura ba og ako ang na-hospital, pero ako pang nangumusta sa inyong anamo sa gawa sa hospital. So ingon ana ni si Pablo nga tao. No? And in verse 19, it says, ingon siya, "For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus." Now, let us examine this letter, no, verse by verse. Para kang Pablo sigurado, for I know. He is certain. He is so sure, for I know that this shall turn to my salvation, to my deliverance, to my favor, tungod sa inyong mga pag-ampo. Pakikuhit sa imong katapad sa inyong mga pag-ampo. I will be delivered through your prayers. Okay, so para kang Pablo, importante kaayo ang pag-ampo sa uban. No. Wala siya maingon nga I am an apostle of Jesus. I don't need your prayers. Masuod pa ko kay sa inyo sa Ginoo. Pwede man siya maingon na kay apostoles god siya. So ang iyang ranggo murag naa na din hiba. Ang mga Kristohanon murag naa sa ubos. So he can easily say nga okay lang ko dire, no? Umani atong batasan na kumusta ka Brad? Okay ra. Pero sulod bagyo na, no? He can actually say it's okay. Nara ko okay ra ko dire sa prison, pero ingon siya, I really need your prayers. Mga igsoon, usa sa mga kamatuoran nga kinahanglan natong masabtan dinhi sa gingharian, nobody stands alone. Pakilingi si mong katapat, nobody. Walay bisan si kinsa makalahutay nga mag-inusara. Akong palapdan gamay, maglisod og lahutay kung pipila lang mo. Mas makalahutay kung daghan mo mag-inampuay. And everybody will say, prayer is never small. So wag niyo pong maliitin ang mga pag-ampo. So sa English pa na, unsa na pag-English nang ay wag mong maliitin. Do not small prayer. Dili man siguro ko makatunol sa imuha. Kung nagkinahanglan ka kwarta, wa man siguro ko matunol sa imuha nga kwarta. But I'm telling you, I can pray for you. And again, prayer is never small. Wala man siguro ko'y matabang sa imong sakit because I'm not a doctor. Wala ko'y makutlo nga lagundi diri sa palibot simbahan kung giubo ka. But I would like to emphasize, I can pray for you. And again, prayer is never small. Intercessory prayer is a ministry for everybody. Kining pag-ampo para sa uban, para gid ni sa tanan. Dili ta tanan makawali, dili ta tanan makapakong-pakong anang drum, dili ta tanan makakanta, pero sigurado ko kitang tanan pwede mag-ampo.
And everybody will say, muna igsoon, ingon ana kabililhon, para kang Pablo ang hiniusang mga pag-ampo. Kung sa ato ning era karon, this is the prayer meeting of the church. So Paul is encouraging the church at Philippians, please pray for me during the gathering of prayers. So mo ni ang mga pag-ampo ni Pablo. Mga igsoon, many times, we have not because we ask not. Daghang panahon sa atong kinabuhi, wala nato madawat tungod kay wa man ta mangayo. This is the mystery about God. Because God is limiting His actions through our prayers. So nagadepende ang pagpamuhat sa Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. In verse 20 it says, according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. Walay laing tumong si Pablo, ingon siya, Christ will be magnified in this body, in life or in death. The title of my message this morning is committed only to one purpose. Again, committed only to one purpose. And this is the only purpose para kang Pablo. Wala ay laing tumong ang iyang kinabuhi kung dili paghimaya kang Ginoong Hesukristo. And it is a reminder for all of us. No? Wala naghuna-huna si Pablo to be remembered. Paul is not just praying to be successful. Anyway, kining word nga successful usahay, it will become an idolatry. I want to become a successful preacher. Why? I want to become a successful businessman. Why? Si Pablo wala na nag-ampo og taas nga kinabuhi. For Paul, it is crystal clear nga ang iyang kinabuhi, ang purpose is to honor and it's to glorify the Lord Jesus Christ. And by the way, why are you asking long life? Anong ampo kag taas nga kinabuhi? What's the reason? Aron maghubog-hubog na pug ka. Pabadlong pug ka. Kang Pablo, ingon siya, Lord, tagay kog taas nga kinabuhi, aron akong gamiton sa paghimaya sa imong buhi nga pangalan. And everybody will say, Amen. Klaro para kang Pablo, Lord, I want to become successful to glorify and to honor your name. I want to marry someone, not just to be happy, but to exalt and to glorify the Lord. And everybody will say, ang atong pangutana karon sa atong kaugalingon, priority pa ba nato, no? Kabahin pa ba sa atong kinabuhi ang paghimaya sa Ginoo? Are we still thinking of honoring the Lord? Dili ta diha magsimba sa Hope of Glory kay bawal ba maglambada din ha. Bawal mag-TikTok. No. That's a wrong question. Ayaw pangutan na unsa ang bawal sa church. Pangutan malipay ba ang Ginoo? That's the right question. Dili ta diha kay maninda kog ilimnon, bawal ba sa ka masuko si No, dili ako masuko. Ang pangutan na malipay ba ang Ginoo? Kung magtinda kag ilimnon. Malipay ba ang Ginoo og manigarilyo ka? Wrong question na, bawal ba diha tanggalong kan. No. It's not the right question.
The right question, malipay ba ang Ginoo mag-uyab-uyab kog sayo? Para sa mga single. And everybody will say, is it honoring the Lord? Bottom line, malipay ba ang Ginoo? Malipay ba ka, Lord, kung mag-sideline ko? If I'm a pastor, then mag-sideline ko. The question is, malipay ba si Lord? So regardless unsa ang tubag sa Ginoo, then that would be the basis of my action. So, the goal of this living is to honor Christ. Walay laing tumong ang kinabuhi, kundili pasidunggan ang buhi nga Ginoo. Malipay ba ang Ginoo kung magsuot kog bakos lang magsimba? May uban gyud mura na magbakos di naman na sayal bakos. Mura ba og bakos nga lapad di man pud sayal nga gamay. Atong tawag og bakos nga lapad. The question is it honoring the Lord? Kaya usay man gud ginapasa nato sa uban ang accountability. Bahala mo, wala ko ilang intensyon, makasala mo, bahala mo, no. The question, ma'am and sir, is it honoring the Lord? And everybody will say, Amen. So that's the way to live this life. Kining sikad-sikad nako, Lord, para gini sa imong himaya. Kining negosyo nako, Lord, para gini sa imong himaya. Kining timbangan nako, Lord, tanggalon na nako ning tikas timbangan kay para gini sa imong himaya. And everybody will say, so pakikuhit sa imong katapat, tama na to imong atraso sa una. Tama na to. Tama na. Enough na. Tama na to itong mga atraso. Nganong nihawa mo ka sa trabaho, Brad, di na gid makaon og iro, pastor. Di na gid mahimaya ang Ginoo. It's okay. Do not be afraid. The question is it honor? Malipay ba ang Ginoo sa imong trabaho? Malipay ba ang Ginoo sa imong negosyo? When you sign that contract, is it honoring the Lord? No? It's okay. Kung nag-sign ka kontrata sa septic tank, kung malipay, it's okay. Malipay ang Ginoo. Walay laing pangutana igsuon, is it honoring the Lord? Atong palakpakan ng Ginoo. Verse 21, it says, okay, for to me to live is Christ, and to die is gain. So to die is sunday. Okay, so this is not just a verse, no? This is the philosophy of the Apostle Paul. Muni ang iyang filosofiya sa kinabuhi. Ingon siya, for to me. Wala po'y labot. Wala tay labot. Nya lahi beta mag-apil-apil biyata. For to me to live is sigurado ka? Are you sure nga gusto nimo sundo ning giingon ni Pablo? Kabalo ba mo nga si Pablo gibitay, gipatay? Okay ra sa imo pation? Mga igsoon, it took time for Paul to say this one. Gibangas na si Pablo, giuba na si Pablo before he realized and make this one as his philosophy of life. Siya nga, ako lang ni. Para sa ako, this is me. Wala siya ningon nga kopyahan ninyo ni. No. Pero pwede ninyo kopyahon. Pero this is not for everybody. Ingon si Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. And I like this man. Ingon siya, to live is Christ, not to live is ministry. To live is family. Sa igsoon, ang atong pamilya is an idolatry. Pastor, trabaho ko, pastor, para sa akong pamilya. Wrong. Family becomes your idolatry. Magtrabaho ka para sa himaya sa Ginoo. And everybody will say, you know what? Ang pinakadako nga kompetensya sa Ginoo, sa Ginoo sa mga katawhan sa Ginoo, you know what? Are you ready for this one? The greatest competitor of God
is the ministry of God. Labi na sa ako, pastor, ang pinaka dako nga kompetensya sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang akong pagwali. My ministry. Sometimes it's unknown to me nga mas nauna nako ang ministry of God, not God. Sometimes unknown to us that we are worshiping God in the flesh, not in the spirit. And that is why we have to be reminded tungod kay kita mga tao malimtanon kaayo. Pakiuyog kusog-kusog imong katapad. Malimtanon kaayo. Kusog para makamata. That's why we have that cross. That cross is not a decoration. That cross is a reminder. Pahinumduman kita that we do not belong to ourselves anymore. Pahinumduman ko every time makakita ko sa cross, my life is not about me anymore. Jesus was crucified to give me salvation. So, ang akong kinabuhi, dili na ni ako. And everybody will say, matinga mo, ngano nga itong mga igsuon nga mga pastors o bang denominations, ang uban mga pari, ngano magsuot man sila itom nga robe? That is not just a costume. That is a reminder nga we are hidden in Christ. Kay, again, malimot man ta. And everybody will say, now, I know, kung magsuot ko cross din inyo kung kanon ba? Nanon sa ni pastor, wala magkatoliko, igsuon. Wala nagsugod ang pagsuot sa cross katoliko. Kung kinahanglan ka magsuot sa cross aron ka mapahinumduman kanuna nga you don't belong to yourselves, do it. And everybody will say, every time makakita ka sa imong cross, makayon ka nga, this life does not belong to me anymore. That's why we have that cross. Para pagsulod mo, makasulod ka. Pag musulod ka sa simbahan, ang akong pagsimba para ni it's never about me. So para kang Pablo, to live is Christ. Christ on Monday, Christ on Tuesday, Christ on Wednesday, Christ every day. At best, no? Sa ato usahay, si Kristo muralag payong. Gamiton lang nato pagting uwan. Pagwa na uwan, tiklop na pod ang payong. Igsoon, to live is Christ. Jesus Christ is not our emergency line. Jesus Christ is our lifeline. And everybody will say, in bad season, Christ. In good season, Christ. And he continued, he said, for to me, living is for Christ, and dying is even better. Wow. Pasalamat ko sa Ginoo, buhion pa ko sa Ginoo, pero kuwaon ko sa Ginoo, mas maayo. Wow. Lahi po ni Pablo. Pwede pa kiskis og kuko. Makita ni mo igsuon ang iyang devotion sa Ginoo, ang iyang gugma sa Ginoo. He is so excited to be with the presence of Christ. Gusto nung siya mo atog langit, gusto nung siya mo pauli. Kanabang gimingaw na gid siya sa iyahang kuan, yang langit nung amahan. Gusto nung gid siya mo pauli. So, mga igsoon, this is a definition of a man who is ready to die. Everybody say, ready to die. So si Pablo ang hulagway sa taong andam na mamatay. Lesson para sa tua, kumusta? Ready na baka mamatay? Pakilingi sa imong katapad, ready na baka? We avoid talking about death, no?
Kutob sa mahimo, di kay likayan ginato pagsulti ng kamatayon, di kay likayan ginato ng di kita magisgot. Di lang ko ta magisgot ana pastor, oy, maot paminawon igsuon the reality of life. Wala ta masayod kung maugmaan pata. That is the humbling reality of life. So please, hinay-hinay lang. Pakiuyog sa mga katapat, hinay-hinay lang. So ako ning emphasize I know ga-exercise mo, I know gakaon mo healthy nga pagkaon, but do you think it can delay your death? No. Pagkatao pa lang nimo doon na pizza ang imong kamatayon, naa sa kamot sa Ginoo ang imong kinabuhi. If God will give you or grant you long life, gamita para sa himaya sa Ginoo. And everybody will say, I know, kung atimanon nimo imong kinabuhi, malipay ang Ginoo, pero atimanon lang nimo for self-interest, I don't think so i-honor sa Ginoo. Again, bisa palagi laklakon pa nimo ng barley. It will never postpone your appointment. Ingon ang Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die and judgment. So ang atong kamatayon, appointment. So mga igsoon, na naka-schedule. Na naka-schedule. Muna ayaw ingon nga, layo pa na, no. Wala ka masayod igsoon kanus ang imong schedule. Pero ang kamatuuran, naka-schedule ka na. So muna, pag mamatay ang tao, ang pangutana giday nato, asa kaya ang ihang kalag? Asa ka siya karon? And I would like to give you 2 questions that will guide you kung asang yang kalag. I know, I've been preaching this one many times, pero katong sa wala pa makadungog. Kung gusto ka masayod asang yang kalag, number 1 question, how did he live? That will answer that question. Giunsa niya ang iyang kinabuhi, samtang buhi pa siya. That will determine his eternity. By the way, mga igsoon, eternity is not prepared after you die. No. Eternity is prepared before you die. Pag naa ka na sa imperno, when you die, kung naa ka na sa imperno, walay tulay pa adto og langit igsoon. There's no bridge nga makatabok ka dito sa langit. Pag imperno ka na, you'll be staying there forever. Pag langit ka na, you'll be staying there forever. There's no change of destination. So, samtang buhi pa ang tao, that's the time that you have the opportunity to make a decision to be in heaven. And everybody will say, kung patay na ang tao igsoon, wala na'y tsansa. Eternity is before you die. Muna igsoon, every day is a preparation for eternity. Pakilingi mong katapat, every day is a preparation for eternity. Wala ko na sa igsoon, maugmaan pa ko. That's why I prepared today. Pagtulog gabi, wa ko masayod, makamata pa ko. That's why I prepared that night. Lord, pasaylo in taon kung doon ay mga kalapasan. Pag mata sa buntag, wa ko kabalo, makaabot pa ko sa kontrabaho, ampo na po, Lord, panalanginin taon ng imong anak na dili makasala karong adlaw. Because you do not know. And everybody will say, every day is an opportunity to prepare for eternity. Not after. It's before. So first question, how did he live? Second question, Pastor, buangon ba itong tawhana, Pastor? Badlungon jud kay ito ba? Namatay na lang ito nga, grabe, jud kayo kabadlungon. Sige lang, napay tsansa.
Second question, how did He die? Pastor, salamat sa Ginoo. Kay samtang nato sa hospital, nagtinga, ang dawat sa Ginoo. Praise the Lord. Langit. And everybody will say, walay laing importante sa kinabuhi. The recognition, the submission of the Lordship of Christ. Kumingon siya nga, Lord, dawata in tao ng akong kalag diya sa imong paraiso. I'm so sure, langit siya paingon. Munang nakanindot sa Ginoo, no drama, no requirements, walay kuskus balungos, pero magpamimbro ka simbahan, kinanglan mag-ano ka? Ha? Dili. Pero kaluwasan, simple, just confess that Jesus is Lord. Walay daghang kuskus balungos igsuon. Kung iyang gidawat si Kristo sa kinasing-kasing before He died, He is in heaven. And everybody will say, una, nagampo ko sa Ginoo, kung nga, Lord, if my time will come, hapit na gisiguro ko, no, kasi mag-isgot nga akong panahon. Paringon ba sila nga, pag ready na daw ka mamatay, ready na ka mabuhi. So, buhion pa ka sa Ginoo. If you're not ready to die, you're not ready to live. Munang kwaon ka sa Ginoo. Abusuhan man mo mong kinabuhi. Because you're not ready to die. Katong mga ready na sa ilang kamatayon, nangandam gito. Tama po ba? Munang tagaan silang taas ng kinabuhi sa Ginoo kay, ano man, ginapasidunggan man nilang Ginoo. Kaya nag-ready man sila everyday. So, I don't know. Ingon sila, if you're not ready to die, you're not ready to live. No, I don't know. Pero, somehow, I will agree. Mga igsoon, kay numdum tatong kawatan sa cross nga nagbitay, kung imong tan-aon, He was running out of time. No chance. Wala na panahon magsimba sa Hope of Glory, wala na panahon mapilog prayer meeting, wala na panahon magpabautismo, wala na. Kung sa lang gisulti, Ginoo, hinumdumi ako, kung tuwa ka na sa imong paraiso, diha dayon, mingon si Kristo, karon dayon, uban ka kanako sa paraiso. And everybody will say, gigna mo siya na kayo, magpamimbro sa Hope of Glory. Pabautismo sa ka. Anyway, baptism is very important. Kung napakay chance mabuhi, pagpabautismo. So katong wala pa'y bautismo, palihog pagpabautismo. Do not delay your baptism. Pero kung wala na'y chance nga mabautismuhan, it's okay. Luwas ka, bisag wa ka na bautismuhan sa tubig. Basta imong gikumpisal si Kristo nga imong Dios o personal nga manluluwas. Amen? So, wa ko ilaing pag-ampo igsoon ko nga, Lord, kung mamatay ko Ginoo, pahinumdumi ko about this prayer. I want to say this prayer when I die. Sa nga pag-ampo, Father, into your hands, I will commit my spirit. I want to say that one when I die. Paingon ni Pablo nga, dying is even better. Basi makaingon mo mga, nasulti man ni Pablo, pastor, kana mo siya sa prisuhan. Suicidal naman si Juan, Pablo. Prostrated na mga nasip. No. He was happy. He was contented. He was fulfilled. He was in the peak of his ministry. He was in the peak of his success. So can you imagine na sulat niya ang Pauline epistles? Nasya sa tugatog sa iyang kalampusan. And yet he said, Lord, I want to die. Lahi man tayo igsoon. Mingon naman tayo nga, Lord, kuhaan ako pag natas problema. Relax lang, no? Relax lang. Relax lang. Naikapi diya sa kwan. Naikapi diya, no? Naumpoy, kutsara diya. It's okay na kayo. No? Lahi man ta, kayo mga naman ta, kuhaan ako, Lord, kung gibulagan na ta. Pagkasulunon ka, di makamu pray. Kisa may kasulunon rin nga, Lord, kuhaan ako, Lord, gusto na kong matay. Tingaan punta. Si Pablo lahi. He was happy, he was contented, he was fulfilled, he was successful, and yet he said, Lord, if I die, thank you. Nguning tao,
nga ready na mamatay. Verse 22, it says, "Yet if I live," that means fruitful service for Christ. "I really don't know which is better." Verse 23, "I'm torn between," tama ba? I'm torn between two desires. Sometimes I want to live, and sometimes I long to go and be with Christ. That would be far better for me. But it is better for you that I live. Wow. Yawa, no? Hindi siya naglibog na ikaigsoon ba? Kung ako lang pabuton, gusto na jud ko muuli. Pero, murag, tansya na ko, mas maayo, magpabilin ko para ninyo. Di ba? Wag ginag-isip siya kaugalingon ba? Para ninyo. I will stay not because of me. I will stay not because I have plans and no. Muna mga igso, no? Bantay mo ng bucket list. Na may bucket list na to, no? Pwede na rin ko kaon ni mo, Lord, bantay mo. Be careful what you wish for. Kaya pag humakompleto na yung bucket list, pasikuaon ko sa Ginoo. Muna gignan ako tamong Bible study sa Dumalag, ingko ate, kay imong goal man gid no kanang himuon magining fruit salad kay atong kuan, pirmirong ato na mo saging. Sunod ato na mo mangga, ikatulong ato na mo kapayas. Kung murag fruit salad gid ati ba. Idugaya gid kay nang ato ati kanang Nestle cream o kuan kanang Liberty nga kondensada para di makumpleto kay basig makumpleto na nakwaon ko sa Ginoo. And anyway, doon na tayo programa sa church o nyo akong i-kuan present sa inyo ha. Mag-pledges na punta. God for 5 years. Ako mag-pledge si Kuikson nga no? Pangutana ko nyo nga no? Buti pa sawat, mabuhi po ko within 5 years. Nga naman, kaya nag-pledge mo ko. Tabangan ko sa Ginoo makomply na ako. So katong di pa gusto mamatay, pag-pledge mo. Ha? Tama? Kung hadlok na ka murag pastor, feeling na ko murag dool nagi ko pag-pledge within 5 years. Pag human sa 5 years, renew na ka, pastor, pledge na mo ko for 5 years. Yeah. Ako mag-pledge ko. 10 years, it's okay. Buti pa sabot, buhiyan mo kasi within, para ma-fulfill na ko akong pledge. Sad na ako na sa Ginoo. And everybody will say, so kini mga batanon, kumpiyansa mo ni, di ko na pastor kay bata, oy, kumpiyansa mo. Walay pabatay, walay patiguangay ang kamatayon. No? Ako, paniguro lang, no? Pledge ko within 10 years para sigurado, safety na akong 10 years. And everybody will say, okay? Isa, nalibog na jud kayo ko. No? Gusto ko mulakaw, pero na-realize na ko nga mas gikinahanglan pa ko ninyo. Wow. Kini nga tao, makita nimo kung unsa niya kapinangga ang simbahan sa Pilipos. Ang Pilipos, problematic po nga church, no? Doon ay division sa simbahan, pero palangga niya ang simbahan siya nga. But it is better for you that I live para sa inyo. Na-realize niya, there are people still to be encouraged. There are still souls to be reached out. There are still churches to be strengthened. I'm excited to go home. But until the assignment is done, I will stay. So, kasi nagatrabaho din pataas ka mo, nagatrabaho. Kanang, sa orasan yung off? Alas 7, alas 5, no, di parehas, no? Kanang sa nagtrabaho, alas 5. Pag alas 5, no, si batiyon ninyo, are you excited to go home? 4:45, are you excited to go home? Di ba? Pero, ay mo na, lamig nagi kayo ihigda pa sa bed, pero until the assignment is done. Pero mo ning gibati ni Pablo, Lord, I really wanted to go home. Pero, feeling na ko, ginudo na pa ikalag nga kinanglan i-reach out. I will stay for the sake of the souls. Mo ni si Pablo.
ang iyang kinabuhi, walay laing mission, is to glorify and to honor the Lord. Verse 25. I am convinced of this, so I will continue with you so that you will grow and experience the joy of your faith. So nakadecide na si Pablo, I will stay. I decided to stay. So that I will continue para mag-uban pata, padayon, mga lagad sa Ginoo, aron kamo mutubo. Everybody see mutubo. Sitan mo tayo mutubo. So that you will grow and experience the joy of your faith. Now, do not take it lightly. You see the word grow, you see the word joy. Tama po ba? And that too has kanang gitawag na to connection. There is joy in growing. Again, there is joying in growing. Ang makarelate ani katong nanay mga anak, no? Pag makikita kasi mong anak nga motubo, are you happy? Di pa yung kay kanu, di dakuan na ning bata oy sa una. Pero kanang kita kag bata nga kanang wani tubo. Sa yung bataan ni nga. Di ba? Di wag itaong malipay ba sa batang wani tubo, tama po ba? But when there is growth, wow, dakuan na nimo dongoy. Because the reality is there is joy when there is growth. Amin po ba? Ay example, si Dodong, sa imuhang pagplay og gitar dong. Di ba atong wa ka nagtubo, di ka ganahan? Atong nagtubo na kasi imong sil, ganahan na ka mag-gitara? And everybody will say, when you don't grow, you don't experience joy. Pero kanang gagrow ka sa imong skills, sa imong pagplay, sa imong dynamics, sa imong kanang sa imong. And anyway, singing is different from practicing. It does not mean nga gakanta man ko pastor. No. Singing and practicing is two different things. If you wanted to become excellence, practice, not just sing. No, nato no, gakanta mo ko simbahan pastor, mabait. No. Dili na mabait ang imong tingog by just singing. It needs practicing, and everybody will say. Para sa mo, ang among skill nili lang mabait through playing. We have to have personal practice. And everybody will say, amen. There is joy in growing. Somehow, matingala ka, nganong sad man ang church, maybe the church stops growing. Pag amayra ang tao simbahan, sad ang simbahan. Tama po ba? Pero pag dagag tao simbahan, malipay ng simbahan, and everybody will say, when there is growth, there is joy. Nganong masulubon ng Kristohanon? Maybe somehow you stop growing. Stagnant Christian is a miserable Christian. That is why we make programs that will facilitate our spiritual growth. Salamat sa Men's Bible Study, no? That is an avenue para kamutubo. Doon na tayo street preaching ministry para tamutubo. Doon na tayo music ministry para tamutubo. Doon na children's ministry para mutubo. And everybody will say, igsoon, kung magsalig lang tag Domingo, dili ta mutubo. Mutubo man ta pero pertirang mabawa ang atong gamot. That's why we need Bible study. And everybody will say, we need discipleship, mentoring, aron kita mutiglom diha sa pagtubo sa Ginoo. Mga igsoon, mo ni ang humbling reality. Tinuod, mga luwas naman ta, but we are still being transformed. Akong emphasize ng word being. We are still being transformed. Pakiuyog sa imong katapat, ginausab pa ka sa Ginoo.
Wala panahuman ang Ginoo sa imo. O kining atong pagtubo, ginahimo sa Ginoo in the middle sa mga katawan sa Ginoo nga mga badlungon pod sama nato. Akong balikon, ang ato ang pagtubo is facilitated in the process. Gibutang kita sa Ginoo sa usa ka community nga napalibutan kita sa mga Kristohanon nga sama nato, may pagkabadlungon pa pod. And everybody will say? So munang magbanggaanay kita siko to siko aron kita mapalist. So muni ang humbling reality sa simbahan. Because we are put in a community that is an imperfect community. Muna igsoon, ayaw pangandoy og perpekto nga igsoon simbahan. Di ko ganahan anak niya. Parehara mo, di po na siya ganahan mo. Di mo ganahan ako po, di po ko ganahan ninyo. Pero, gibutang kita sa Ginoo sa usa ka community aron kita mutubo. And everybody will say, and it's never about you and me. Mo kini akong gusto, pastor, it's never about your gusto. Ang gusto sa Ginoo, say gusto sa Ginoo, ikaw mutubo. Kung ikaw hilumon, ibutang ka sa Ginoo sa sabaan. Para mutubo ka sa imong pagkahilumon. Kato mga sabaan, ibutang po ka sa Ginoo sa hilumon. Para mamutubo ka unsaon pag-adjust. Katong mga kaigsunan nga dali kayo mo kuan ko maigog wali kanang masakitan, ay butang ka sa Ginoo sa pastor nga mangigo gyud og wali. And everybody will say, so that you will grow. Walay laing tumong ang Ginoo aron kita mutubo. Walay perpekto nga tao sulod sa simbahan. Walay mutubo igsoon nga mag-inusara. Mag-Bible study ako sa ako kalingon pastor. Magkuan ako pastor, magtuon ako Bible ako ra pastor. Igsoon, you will not grow that way. You will grow in the context of a community, a family. And everybody will say. So I hope to see you every Wednesday. I hope to see you every men's Bible study. Kitang tagaan na o kitang tanan, kitagaan nagtsansa. Daghag tsansa gikan sa Ginoo. So I know kitang tanan, no? Anang we experience a lot of chances. Nagsakit ka, giayo ka sa Ginoo. Na-high blood ka, na-stroke ko, kawali paghihapon, kitang tanan sana, itagaan na many chances of the Lord. Tagaan na tagrasya sa Ginoo. Pero, I don't know kung muagri po mo sa ako, kita pong tanan, abusado sa grasya nga gihatag sa Ginoo sa ato. We are all English abuse, no? Abuse. Abusers of God's grace. Ngano na kayo mga pastor, mga abusado mi pastor? Diba? Katong sa ano, nagpa-check up ka? Ampo jud ka, Lord, kumutas akong sugar Ginoo. Ay, dalo di lay ko mo inong kaon og sweets, Lord. Normal lang gid unta. Paggawa sa result normal man. Sugar pa more. Coke pa more. Ay okay man lagi kayong result. Pero itong naigibati sa lawas, Lord, required man ang ginog-check anong sa tawag na laboratory, Lord. Okay lang mo tang result, Ginoo. Promise lagi, Lord, magbantay na ko sa kong pagkaon. Tama po ba? Let us be honest with ourselves. Ingon ana ta kaabusado. Katungwa pa kay trabaho, di ba? Lord, please Lord, trabaho. Digi ko malimot sa akong obligasyon sa imo, Ginoo. Ang nanay trabaho, abusado. And everybody will say, pa-check up sa atay, Lord, dili lang untal, normal ang ginunta, Ginoo. Normal man, ay salamat, pero paday. Normal lagi. Di ba? Di po ba?
Pastor, Jesus turned waters into wine. Oh, mau ba? Do you know what is the meaning of this joy? What is the meaning of joy? Painumdum lang para mabalik ta sa itong kalipay. J stands for Jesus. Letter O stands for others. Letter Y stands for you. Joy, Jesus first, others second, third, you. And this is where the struggle happened. Because it's hard to place others before ourselves. Munang mga tao kitang dili malipayon kay ang ato rang kaugalingon ang atong ginauna. I experienced one time, nagkaon ko ka ng gutom kay ko. Nagkaon ko ka ng diya bitaw sa City High nga ng dako kay nga kanang kamuting kahoy ba nga gimong puto. Puto taktak ni paborito man ginako na gutom jud kay ko lami kay order ko. Kaonon ta nako na may bata. Yakan na bitaw nga umaoro po di mong kwarta. Ting snack yun ba, alas 3 sa hapon, lami ka nang excited kay kanya. Tagwa mo to, tulo 100 ang isa, tag 35, pahit kong isa. Kita ko, isa kayo. Mabusog yun ka ba? May bata. Ay no, mabusog ko kung ako tong kaunon, malipay ko kung ako tong kaunon. Pero I choose to give that puto taktak sa bata. And you know what? Lahi ang kalipay nga akong gibati. Naka-experience mo, anak? Joy will be multiplied kung unahon nimo ang uban. Igsoon, this is the secret of joy. Jesus first, others second, you last. Kung sa kato silang brad, no? Tama ba yung tawag ito gikaon? Kumusta kaya ito silang sister? Kumusta ka silang pastor? Napaya ito yung gulay dito. Paborito naman ni pastor itong gulay. Kumusta ka si Igsoon? Nagsakit ba ito itong niaging ko? Ano ba ito itong Domingo? Igsoon, lahi ang imong bation kung unahon ni ang uban. Self-centered people are miserable people. I'm telling you. Kung ang imong kalibutan nagtuyok lang sa imo, bisag kung saan mo enjoy ang kalibutan, you will not enjoy. Because the truth is, joy comes when Jesus is first, other is second, you is last. Manaingon siya sa one of the Gospels, love others as you have loved yourself. Again, self-centered people are miserable people. Selfless people, katong ginaunang uban, ginatiman ang uban, ginapangga ang uban, sila ang mga tao naka-eksperyensya sa lalom nga kalipay. And everybody will say, Amen. So, pahinumdum ng mga igsoon. Jesus first, others second, you third. So, pakiuyog sa imong katapat, last ka. Ano na, mag-date man mo kada paniod to. Isang magunaon na lang mo, si pastor kaya, no? Ano sa kayang sudan karon kamo dito nagmanginasal mo, no? Nagmanginasal man mo. Kapalo man ko, nagmanginasal mo, ice cream mo, wala. Sila ni pastora kaya yung taon dito, no? Sa hunahuna na lang, God. Sa hunahuna na lang, it's okay. Manaingon na nga, it's the thought that counts man dahil. At least, nahuna-hunaan ninyo. Pero ang darit sa rahungit, wajod. Mga bukgan, sorry. A joke lang. So again, Jesus, others, and you. God bless us all.